Welcome to Scripture Travel with Pastor Dan. where we journey through God's Word and discover its life-changing truth together. Hi there, this is Pastor Dan, inviting you to join me and let's travel John chapter 3 verse number 16. Ito po ay pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga pong pinapag-aralan po natin ang Word of God para magkaroon po tayo ng idea kung ano po talaga yung dahilan bakit kailangan po natin ang tunay na kaligtasan. Kailangan po nating maunawaan kung ano po yung dahilan bakit kailangan po nating ang Diyos. Nakakalungkot po na marami pong tao na para bang hindi nila kailangan ang Diyos. Yung bang darating po sila sa point na mapapatanong po sila sa kanilang buhay, mahal ba talaga ako ng Diyos? So yun po yung gusto ko pong malinaw sa atin, gusto ko pong patunayan sa ating pag-aaral na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ito po ay totoo. So dito po sa verse ng John 3:16, aaralin po natin ng maayos para makita po natin ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Ito po yung pag-ibig na kailangan ng bawat isa sa atin. So umpisahan na po natin. Ang sabi po sa verse, John chapter 3 verse number 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ang pamagat po ng ating pag-aaralan is the love of God. Sapagkat ang verse po na ito, ang context po ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan po nating unawain ng maayos sapagkat meron pong magkakaibang klase ng pag-ibig. At hindi po pwede na yung mga pag-ibig na alam po natin ay ilagay po natin doon sa area na kung saan yung isip po natin, ito yung magde-define sa pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan po nating unawain na ang pag-ibig ng Diyos ay iba pong pag-ibig sa pag-ibig na alam ng karamihan dito po sa mundong ibabaw. Umpisahan na po natin, the love of God. Bibigyan ko po kayo ng 4 na puntos. Unang-una po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung definition ng love of God. Pangalawa, ipapakita ko po yung direction of the love of God. And then pangatlo, we will see also the demonstration of the love of God. And yung panghuli po, the description of the love of God. Maganda po ito na maunawaan natin ng maayos, kaya umpisahan na po natin. Unang-una, ano po yung definition ng pag-ibig ng Diyos? Let me define God's love according to the context of the verse. Ito po, God's love is great. At kung bakit po dakila ang pag-ibig ng Diyos, ay dahil nga po, ito po ay hindi mo ma-compare sa ibang klase ng pag-ibig. So meron pa palang ibang klase ng pag-ibig. Meron po. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Meron pong Greek word na eros and also phileo. Unahin po natin, ano po yung eros? Ito pong eros, this word describes a primarily fleshly, sensual love. So, fleshly po, sensual love. Ano naman po yung phileo? While eros love is primarily physical, yung eros naman po is primarily emotional. Ang ibig sabihin po, its satisfaction is in the enjoyment received from the object of love. Ang ibig sabihin po nito, ito po ay conditional. Meron pong condition. Halimbawa po sa dalawang tao. Sabi ng isa, hindi kita mamahalin kung hindi mo ako mamahalin. Ibig sabihin, mamahalin niya yung isang tao kapag yung isang tao din ay mamahalin siya in return. So, meron pong condition. So, ganun po yung pagmamahal na ito. Ganun po yung pag-ibig na ito na binigay ko sa inyo. So, makita po natin yung eros and phileo. At pakita ko po sa inyo kung ano po yung pag-ibig ng Diyos. Ito rin po yung agape. Agape love is far different from eros and phileo. It is the most common biblical word for love. Ito po, while the word phileo ay nagamit po 45 times in the New Testament, yung agape po, nagamit po ito 320 times. And this is the highest, pinakamataas, noblest form of love known to man. It transcends all other types of love because it is selfless in its use. It is not
selfish. Hindi po ito makasarili. Ito po ay selfless. So makita po natin dito na ang definition po ng pag-ibig ng Diyos talagang it is the greatest love. Wala na pong lalampas dyan sa pag-ibig na yan. Wala na po talaga. It's only the love of God. We define it as the greatest love, agape. Pangalawa po, ipapakita ko po sa inyo. How about the direction of this love? So na-define po natin, it is the greatest love. So hindi lang po greatest love ito, makikita po natin that meron po siyang direction. And we will appreciate this one. Sana po maunawaan po natin ng maayos na ang greatest love na ito ay para po sa mga tao na makasalanan. Babasahin ko po dito sa verse. Sabi po, for God so loved the world. Actually, yung nakita po natin kanina na definition of the love of God, which is, nasabi ko po, the greatest love, yun po yung sabi doon, for God so loved. It is the highest form of love. At ito pong highest form of love ay ibinigay po para sa mga makasalanan. Sabi po doon, for God so loved the world. For God so loved the world. Yung world po na nabanggit dyan, it pertains sa mga tao po na naninirahan. Hindi po yung globe. Okay? Yung mga tao po. Sapagkat sabi po doon sa Romans chapter 3 verse number 23, for all have sinned. And yung all po doon, yun po yung world na nabanggit sa John 3:16. For all have sinned. Ibig sabihin, lahat po ay makasalanan and come short of the glory of God. So makikita po natin dyan na ang pag-ibig ng Diyos ay para po pala sa lahat ng makasalanan. Sino mang tao na nabubuhay dito sa mundong ibabaw, gaano man siya kasama, gaano man siya kayaman, ano man ang estado ng kaniyang buhay, lahat po ng tao na nabubuhay dito sa mundong ibabaw ay makasalanan. Ito po yung gusto kong maunawaan natin. Na lahat ng tao ay makasalanan, but imagine, the love of God, na na-define po natin the greatest love, ang direction po ay para sa ating mga makasalanan. Ang mga makasalanang ito, para mas maunawaan po natin, na-describe din po ng Bible that we are spiritually dead. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse number 1. Ito po ang context po nito. Si Apostle Paul pinapaalala po sa mga believers at Ephesus kung ano po yung buhay nila nung hindi pa sila ligtas at kung paano po sila naligtas. So makikita po natin dito, sabi ni Apostle Paul sa kanila, reminding them about their salvation. And you had he quickened. The word quickened, ang ibig sabihin is made alive, binuhay. And you had he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past, noon, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Makikita po natin dito na ang mga makasalanan, ang sabi po ng Bible, ay spiritually dead. Patay po spiritually. At ang spiritually dead po, wala pong desire para sa Panginoon. Wala pong desire na sambahin ang Panginoon dahil po spiritually dead. Para mas maunawaan po natin, we need to consider Romans chapter 3 verse number 10 and 11. Na ang sabi po doon, as it is written, there is none righteous. So it means to say, lahat ay makasalanan. There is none righteous. No, not one. And then sabi po doon, there is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Dahil makasalanan po ang mga taong ito, na spiritually dead na mga tao, ito po yung kanilang buhay. Hindi nila nauunawaan at hindi nila hahanapin ang Diyos. Ang sinusunod po nila ay ang kagustuhan ng kanilang laman.
Kung bakit po ganon? Because they are spiritually dead. Ganon po ang makasalanan. At ang makasalanan po, yan po yung nabanggit sa ating text na for God so loved the world. The world po doon, yun po yung makasalanan na spiritually dead. Ito po yung gusto kong makita natin. Na ganon po yung kalagayan natin bilang makasalanan. And still, the greatest love, ang direction po ay tayo. Sino ba naman ang hindi magpapasalamat sa Panginoon? Na kahit ganun po yung ating condition, we are bound to hell. We are dead spiritually. We don't have the desire para sambahin ang Panginoon. Pero siya pa din yung gumawa ng paraan para mabigyan po tayo ng pagkakataon na sambahin. Hindi lang sambahin, bago natin sambahin siya, makilala siya at sambahin siya. So dyan po sa ating verse, nakita po natin that the definition of the love of God, it is great. Indeed, it is the greatest love. Uncomparable po yan, mga kapatid, sa ibang klase ng pag-ibig. Sa pag-ibig na alam po natin, relationship po ng opposite sex, yung pagmamahal po ng anak sa magulang, and even yung magkaibigan, iba po yung pinakita ng Diyos na pagmamahal sa atin. Kaya po greatest love talaga. And nakita po natin sa point number 2, ito pong greatest love, ang direction ay para sa atin. Ganun po yung buhay natin. Hindi po natin nauunawaan ang Diyos. Ganun po ang makasalanan. Hindi nauunawaan ang Diyos at hindi hahanapin ang Diyos. But God made a way. Ang kaniyang dakilang pag-ibig, ang direction ay para sa mga tao na hindi siya nauunawaan at hindi siya hinahanap at hindi siya sinasamba. Dahil po sa ginawa ng Diyos na paraan, meron pong pagkakataon, meron pong hope ng isang taong dead spiritually ay mabuhay, made alive, quickened, para po makilala ang Diyos at masamba ang Diyos. So yan po, the love of God. Nakita po natin the definition and the direction. Sa susunod po na video, abangan po natin, mauunawaan po natin doon kung ano po yung demonstration at kung ano po yung description o kaya ano yung masasabi natin sa pag-ibig ng Diyos. Aside na ito ay pinakadakila, aside na ito ay the greatest love, ano pa yung pwede nating masabi patungkol sa pag-ibig ng Diyos? Kita-kits po sa next video.